guys, welcome po ulit sa aking channel, ang Isad Vlog. At sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking mga videos na in-upload, ay kung bago lang po kayo dito sa channel ko, ay mag-subscribe lang po kayo sa akin para po sa mabigyan ko kayo ng mga updates sa mga susunod kong videos. At paki-click na rin po ang notification ang application ay MIG welder, pero aluminum yung tinitira. Halos di nagkakalayo sa sahod, one or parehas lang ng MIG welder na carbon steel ka naman. So sa gaya namin, puro carbon steel naman yung tinitira namin, eh parehas lang bigay sa amin dito sa huli kong company. So yun guys, tuloy tayo sa video. Pero bago po yan, babatiin ko muna po yung mga kababayan ko dyan sa Batangas, sa mga taga-Taal, yan, at kabarangay ko dyan sa Butong. So at saka sa mga nagbablog po dito sa Poland, sa mga YouTuber dito, nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil nabigyan niyo po ng idea yung mga kababayan natin, lalo na mga factory workers, kasi po mga vlog nyo dito napapanood ko tungkol sa factory workers. Si Sir Yakir Tamargo, yan, lagi ko siyang pinapanood. Salamat po sa inyo at nabibigyan niyo po ng mga impormasyon ng mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Poland. So ngayon naman po, dahil sa wala naman po ako nakikitang nagbablog ng tungkol sa welders, gusto ko po magbahagi naman ng mga naranasan namin dito. Kahit ilang buwan pa lang ako dito, siguro makakatutulong na rin yun sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Poland na welder. So simulan na po natin. Magkukwento muna ako sa inyo guys ng ilang mga experience ko dito bago natin pag-usapan yung salary, no? Kaya sana panoorin nyo hanggang dulo. Dumating ako dito sa Poland. So start muna tayo dun sa testing, no? Kasi sa mga welders, dun po sa mga hindi nakakaalam, yung pong welders, meron po yung trade test na tinatawag. So yan yung pinakaunang pagsubok ng welder habang nag-a-apply pa lang siya sa isang agency sa Pilipinas. So yan po, para malaman yung competency mo dun sa skill na ina-applyan mo. Gaya ng welder, sa amin may trade test po. Yung trade test po yun yung testing. So testingin ka actual. So pagwe-weldingin kami doon at titingnan kung talagang marunong ka doon sa ina-applyan mo. So nag-testing po ako ng June 3, 2019 at sa NTC po, sa Taguig, at ako naman po ay nakapasa at nakapunta po ako ng Poland noong September 29, 2020. So more than a year din ako naghintay kasi po sa pandemic naman kung bakit nagkaganon. Tapos na-quarantine po kami doon sa unang district na nadat na namin dito sa Poland. Hindi na po ako babanggit kasi ng
pangalan ng agencies, pasensya na po kayo, at saka yung mga pangalan ng company. Para po sa kanilang privacy yon. Nag-quarantine po kami ng 14 days. Tapos nag-start po kami ng trabaho ng October 12. Okay naman po yung naging trabaho namin kahit papaano. Wala nga lang pong overtimes kasi puro 8 hours ang trabaho. Ang amin pong sahod noon ay 16 zloty per hour. So, kung kukumputin po natin ay 8 hours a day times 5 days a week times 4 weeks in a month equals 160 times natin sa 16 equals to 560 times natin sa 12.5, approximate na exchange rate 32,000. So ayan, pinaliwanag na po sa inyo ni Boy Calculator yung magiging sahod sa isang buwan. So lipat na po tayo dun sa isang topic kasi umalis na po ako dun sa company na yun, sa agency na yun. So dito po sa bagong agency ko, which is bagong company din naman, ay nakatatanggap po kami ng 23 zloty per hour. Yun po ay free accommodation and free transportation. Yung internet po, hindi po siya libre. At saka po yung food allowance, hindi po siya libre. Unlike po dun sa nauna, meron naman kaming 450 zloty allowance dun sa nauna. Yung nga lang, 16 lang dun. Dito naman po, 23, wala pong food allowance. Pero kung ipapakalculate ulit natin kay Ball Calculator, computerin mo nga. 8 hours a day, 5 days in a week, 4 weeks in 1 month, times natin sa 23, times natin sa approximate 12.5, exchange rate 46,000. Di po ba? Mas mataas ng konti. Pero hindi naman kasi yun ang punto natin dito. Alam nyo, pagka kasi komportable ka na sa isang company at alam mo namang okay, so siguro naman hindi lang puro sahod ang isipin natin. Mahalaga yung masaya rin tayo sa ginagawa nating trabaho. So mabalik tayo dun sa mga tips dun sa mga welders, dahil nabanggit ko na naman yung sahod namin dito. Dito, kung pupunta kayo as welder, ihanda nyo na rin yung sarili nyo na meron ding testing. So hindi ko alam dun sa ibang company kung meron niyang testing o wala. Pero may naririnig ako na merong company dito na walang testing. Pero sa dalawang company ko, may testing parehas. Yung unang company, parang ang testing niya, yung training. Pero doon pa lang, tinitingnan na yung capability mo as welder. Dito naman sa pangalawa, talagang testing. So, isasalang ka talaga sa testing. So, ang testing dito ay flat position lang naman. Pilot weld. Ito po isa para sa mga welder na terms nito, naiintindihan nila ito. Pero dun sa nanonood na hindi po welders, pasensya na po kayo. Pilot weld yon, tapos meron ding vertical pero downhill. So kung tawagin ng iba ay way down. So yun ang testing. Pero hindi pa ako nakasubok kasi pangalawang company ko pa lang naman to eh. Yun, sinashare ko lang sa inyo yung experience ko. So yun, tapos ang pangalawa, sa trabaho, ay meron ditong mga average per day. Yung pinaka progress mo per day, sinusukat nila yan.
ako na 1 week lang ako sa trabaho. Hindi ganoon ang ina-expect nila eh. Ang ina-expect nila 1 day pa lang pagpasok mo sa trabaho. Dapat alam mo na halos agad ang gagawin mo within an hour eh. So, ginegradean ka na agad sa unang araw mo. So, medyo mahirap din para sa amin mag-adjust kasi makikita mo rin naman talaga sila magtrabaho. Sobrang hyper din talaga nila. Talagang kung kumilos sila, ang bibilis din talaga. So, ipapasilip ko sa inyo yung isang itsura ng grading system dito na araw-araw lumalabas at araw-araw nagbabago. Depende sa gawa mong quota per day. So, nandito yan. Ilalagay ko dito. Ayan. At, kung papansinin nyo, 80 lang yung grade ko. So, kasi nagsimula rin ako sa medyo mababa eh. Bago ko pa na-reach yung pataas ng pataas kasi medyo mahirap din talaga agad mag-adjust. So, yun ang isang tip din na maibibigay ko sa inyo pagdating nyo dito sa Poland. So, ayan guys, bago ko po tapusin yung aking video ay ipapasilip ko naman sa inyo yung ilan sa mga stolen shots na nakuha ko sa aking pinagtatrabahuan. Hindi lang sila ganong kalinaw o klaro kasi stolen nga eh. Hindi ako pwedeng mag-video sa loob, bawal. So, papasilip ko lang sa inyo yung ilang mga features at saka ilang video para lang meron kayong idea kung ano itsura dito ng mga ginagawa namin. Kasi po ako ay isang MIG welder. So, mostly itong video na ito ay mas ma-attach dun sa mga MIG welders na pupunta pa lang dito sa Poland. So ayan guys, kung nagustuhan nyo po yung aking videos at itong topic na ito ay doon sa mga nakaabot dito sa dulo ng video na ito ay paki-click lang po yung subscription button dyan sa baba. Nag-subscribe po kayo para po ma-notify ko pa kayo dun sa ibang mga videos tungkol sa welding dito sa Poland. Kung marami po yung makagusto ng video na ito, mag-upload pa po ako ng panibagong video tungkol sa mga nangyayari dito sa Poland. So yun lang guys at good luck po sa mga papunta dito sa Poland at sana po ay maging maayos yung journey nyo dito pagdating nyo dito.